Alakusyo, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang misa ng araw ng Pasko ng pagkabuhay. Tema, Legionaries, Tagumpay at Pagbabago. 5 of April 2026. Kabanata 9, Mistikong Katawan ni Kristo. Pahina 54. Maligayang Pasko na pagbubuhay sa lahat ng ating kahangang legionaries. Alleluia, Alleluia! Si Kristo ay nabuhay. Ngayon, pinagdiriwang natin ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon na isang napakasayang okasyon para sa ating lahat. Ang Ebanghelyo ngayon ay sinasabi sa Juan ang magandang kwento ni Maria Magdalena, Pedro at Juan na katuklasang walang laman ang libingan at ito'y tunay na bumubuo sa puso ng ating panampalatayang Kristiyano. Ang ating Handbook of the Legion of Mary nagbibigay diin sa pagkabuhay na mumuli, hindi lamang bilang isang makapagsaysayang sandali, ngunit bilang nagbibigay buhay sa puwersa sa loob ng mistikong katawan ni Kristo. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nabubuhay, naglulusat at mamatay sa kanyang muling pagkabuhay ay muling nabuhay. Alalahanin natin ang nagbibigay inspirasyon sa papel ni Maria Magdalena bilang apostol sa mga apostol. Ang kanyang kasigasigan sa pagbabahagi ng muling balita ay isang magandang halimbawa para sa ating mga legionary habang tayo ay nakikibahagi. Ang kagalakan ng ating panampalataya ay nagniningning sa pamamagitan ng paglipat natin mula sa makita ang walang laman na libingan tungo sa tunay na paniniwala. Ang paglalakbay na ito ay sumasalamin sa ating diwa ng Legion, isang pananampalatayang lumalalim nang higit pa sa nakikita natin sa isang espiritual na katiyakan sa pagpuno sa ating mga puso. Speaking of hearts, pag-isang natin ang ating Union with Mary. Ang ating handbook ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay kumikilos sa sinasadyang konsyerto kasama si Maria, ang ating mga pagsisikap at buhay Kristiyano ay nagiging mas makapangyarihan. Kung paanong hinahanap ni Maria Magdalena ang Panginoon, tayo bilang mga legionary ay taimtim naghahanap kay Jesus sa pamamagitan ng kasama ni Maria. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagdadala ng napakagandang mensahe ng tagumpay at pagbabago. Lahat ito ay tungkol sa pagtatagumpay sa kadiliman at kamatayan, sumasalamin sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng tao. Mga detalye ng misa, makikita mo ang Ebanghelyo na ito sa tradisyonal na pinabasa sa panahon ng misa ng araw ng Pasko ng pagkabuhay. Inanyayahan tayo ng Roman Missal na alisin ang lumang lebadura na masamang hangarin at mamuhay sa katapatan at katotohanan. Maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ng kadiliman sa naranasan ni Maria Magdalena, ang mga anino bago ang bukang liwayway at ang kanyang matinding kalungkutan. Paano nagdudulot ang iyong paglilingkod bilang isang legionary ng liwanag na bubuhay na mag-uli na Kristo sa mga humaharap pa rin sa kadiliman, kawalan ng pag-asa o kasalanan sa kanilang buhay? Sa pagdiriwang natin ngayon, pag-isipan natin ang makapangyarihang tanong na ito. Kapag nakatagpo ka ng walang laman o makapahamong sitwasyon sa iyong trabaho, nakikita mo ba ang mga ito bilang mga pag-uurong o bilang mga pagkakataon pa sa bagong buhay, naghihintay na mahayag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Katulad ni Juan, nakita at naniniwala, ano mga palatandaan ang pagkabuhay na mag-uli ang napansin mo sa buhay ng iyong pinaglilingkuran? Binabati kayong lahat na maligayang Pasko ng pagkabuhay. Nabuhay ni si Kristo. Alleluia, Alleluia. Para sa paghinilay at talakayan. At sa wakas, paano ka makakilos ng higit na sinasalasadyang kasabay ni Maria upang matiyak ng iyong gawain ay sumasalamin sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan? Sama-sama nating ipalaganap ang saya.